Habang nasa isang international layover, isang ehekutibo ang nakatanggap ng nakakakilabot na tawag mula sa kanyang nanay na humihingi ng saklolo. Ikinulong daw siya sa loob ng isang freezer ng kanyang manugang at naputol ang tawag bago pa niya lubusang maintindihan ang lahat. Sa tindi ng pag-aalala, iniwan niya ang lahat upang magmadaling umuwi. At doon ay matuklasan ang isang katotohanang babago sa kanyang buhay magpakailanman. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung taga saang lungsod ka nanonood. Magpatuloy tayo. Nangangako ako na ito ang magiging pinakamagandang kwento na maririnig mo sa iyong buong buhay. Ang Departure Lounge ng Ninoy Aquino International Airport ay umaalingaw-ngaw sa mga boses mula sa iba't ibang wika. Mga negosyante ay nag-aayos ng kanilang kurbata habang nakikipag-usap sa telepono. Mga turista ay humihila ng makukulay na maleta at mga pamilya ay nagtatakbuhan sa pagitan ng mga boarding gate. Sa gitna ng internasyonal na pulutong na iyon, si Rico Reyes ay nanatiling hindi. Gumagalaw sa harap ng Flight Information Board, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga kumikinang na letra na nag-aanunsyo ng mga destinasyon sa buong mundo. Hawak niya ang kanyang cellphone nang napakahigpit na namuti ang mga buko ng kanyang mga daliri. Ang screen ay nagpapakita lamang ng isang natapos na tawag, ngunit ang mga nanginginig na salitang iyon ay umalingaw-ngaw pa rin sa loob niya na parang isang sigaw na hindi makawala sa kanyang lalamunan. Rico, anak ko, ginaw na ginawa ko, ikinulong niya ako rito. Ikinulong ako ni Faye, parang awa mo na, tulungan mo ako. Ang boses ni Aling Elena, ang kanyang ina, ay napakahina, puno ng desperasyon at napakalayo at pagkatapos ay naputol ang tawag. Basta na lang naputol, sinubukan niyang tumawag pabalik kaagad ngunit ang telepono ay nagriring lang ng nagriring at walang sumasagot. Sinubukan niya ang landline sa bahay, ang cellphone ng kanyang asawa, maging ang numero ng kasambahay na matagal nang nagtatrabaho sa kanila. Wala, isang ganap na katahimikan mula sa kabilang panig ng mundo, isang katahimikan na mas malakas pa ang sigaw kaysa sa anumang bagyo. Si Rico ay 43 taong gulang, may itim na buhok na nagsisimula ng mamuti sa kanyang sentido. May pangangatawang atletiko ng isang taong laging nasa gym sa kabila ng magulong schedule at may determinadong tingin ng isang lalaking sanay na lumutas ng mga problema. Siya ay Executive Vice President ng isang multinational na kumpanya ng teknolohiya, naglalakbay ng hindi bababa sa 15 araw bawat buwan, nakikipagnegosasyon ng mga milyon-milyong kontrata at may responsibilidad sa mahigit 2,000 empleyado na nakakalat sa 3 kontinente. Sanay siya sa mga krisis, sa pressure, sa mga desisyon na maaaring magkahalaga ng milyon-milyon sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit talagang wala sa kanyang maningning na karera ang naghanda sa kanya para sa sandaling iyon. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga binti. Isang lalaki sa tabi niya ang tumingin sa kanya nang may pagtataka nang sumandal si Rico sa information counter. Ang mukha niya ay biglang namutla. Isang empleyado ng airline ang nagtanong sa Ingles kung ayos lang siya, ngunit halos hindi siya makasagot. Ang kanyang isipan ay tumatakbo sa 1,000 direksyon, sinusubukang iproseso ang kanyang narinig. Si Faye. Ang kanyang asawang si Faye ay ikinulong ang kanyang ina sa kung saan. Ikinulong niya ako rito? Saan? Bakit? Paano? 7 taon ng asawa ni Rico, si Faye. Nagkakilala sila sa isang corporate event sa Metro Manila kung saan nagniningning siya na parang bituin sa gitna ng mga negosyante at socialite ng alta sosyedad ng Maynila. Isa siyang publicist, maganda, matalino, karismatiko, laging perpekto sa kanyang mga designer dress at may ngiting kayang magbukas ng mga pinto sa mga pinaka-eksklusibong bilog sa lungsod. Nang magsimula silang mag-date, pakiramdam ni Rico ay siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Si Faye ang lahat ng inaakala niyang kailangan niya, sopistikada, ambisyosa, perpektong akma sa corporate world na kanyang ginagalawan. Ang kanilang kasal ay marangya, naging cover ng magazine at ipinagdiwang sa Manila Polo Club na may higit sa 300 bisita. Ngunit nitong mga huling panahon, lalo na pagkatapos tumira si Aling Elena sa kanila matapos ang maagang pagpanaw ng ama ni Rico, 2 taon na ang nakalipas, nagsimulang lumitaw ang maliliit na lamat sa perpektong harapan na iyon. Si Faye ay palaging nagrereklamo. Sinasabi niyang lumiliit ang bahay na wala na siyang privacy na nakikialam ang kanyang biyenan sa lahat. Palaging sinusubukan ni Rico na mamagitan, humihingi ng pasensya sa kanyang asawa, nangangakong makakahanap siya ng solusyon. Ngunit anong solusyon? Ipasok ang kanyang ina
sa isang home for the aged, iwanan siyang mag-isa sa isang apartment, isang byuda at mahina na. Hindi niya kayang gawin iyon. Hindi niya kayang iwanan ang babaeng mag-isang nagpalaki sa kanya matapos pumanaw ang kanyang ama noong bata pa si Rico na nagtrabaho sa 3 iba't ibang trabaho para masigurong makapag-aral siya sa isang disenteng paaralan na isinakripisyo ang buong buhay niya para magkaroon ang kanyang anak ng mga oportunidad na hindi niya kailanman naranasan. Si Aling Elena ay 72 taong gulang, may buhok na ganap ng puti at laging nakapusod sa isang pinong bun, mga kamay na may kalyo mula sa pagtatrabaho ng husto sa buong buhay niya at isang mahiyain na ngiti na nagbibigay liwanag sa kanyang kulubot na mukha. Siya ay tahimik, halos hindi humihingi ng anuman at ginugugol ang kanyang mga araw sa library ng mansyon na nagbabasa ng mga lumang nobela o nag-aalaga ng mga orkidya sa konservatory. Alam ni Rico na hindi komportable ang kanyang ina sa malaking bahay na yon sa Forbes Park, na namimiss niya ang simpleng buhay sa dati nilang apartment sa Sampaloc. Ngunit tuwing magmumungkahi siya ng pagbabago, iginigiit ni Aling Elena na ayos lang siya, na ayaw niyang makagambala, na sobra na siyang nakaabala. Ngayon, nakatayo sa paliparan sa Maynila na may kumakabog na dibdib at nanginginig na mga kamay, naramdaman ni Rico ang isang nakapanlulumong pagsisisi na umaakyat sa kanyang lalamunan. Palagi siyang naglalakbay, palaging wala, palaging masyadong abala sa mga meeting, presentasyon, business dinner. Kailan ang huling beses na tunay siyang nakipag-usap sa kanyang ina? Kailan ang huling beses na umupo siya sa tabi nito nang hindi tinitingnan ang kanyang cellphone bawat minuto? Kailan ang huling beses na napansin niya kung ayos lang ba ito, kung masaya ba ito, kung ligtas ba ito? Ang mga salita nito ay bumalik na parang mga saksak. Ikinulong niya ako rito. Ikinulong saan? Sinubukan niyang isipin ang lahat ng silid sa mansyon. Ang pantry, ang basement, ang walk-in closet, bawat posibilidad ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. At ang lamig na binanggit nito, ginaw na ginawa ko, walang saysay iyon, tagaraw sa Metro Manila ang temperatura ay lumalampas sa 30 degree. Bakit siya giginawin? Isang kakilakilabot na posibilidad ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, ngunit agad niya itong iwinaksi. Hindi. Hinding-hindi gagawin ni Faye ang isang bagay na ganon. Maaaring mahirap siyang pakisamahan, mapaghanap, minsan ay malupit pa sa salita, ngunit hindi niya kailanman kayang saktan ang sinuman ng pisikal. Hinding-hindi. Dapat may ibang paliwanag. Baka nalilito lang ang kanyang ina, baka isang hindi pagkakaunawaan, baka aksidente siyang nakulong sa kung saan at sinisi si Faye nang hindi sinasadya. Ngunit ang boses nito ay hindi tunog nalilito. Ito ay tunog takot na takot. Tumingin muli si Rico sa flight board. Ang kanyang flight papuntang Singapore ay aalis sa loob ng 2 oras. Doon isasara niya ang pinakamalaking kontrata ng kanyang karera, isang negosasyon na kanyang binuo sa loob ng 18 buwan at maglalagay sa kanyang kumpanya sa tuktok ng merkado sa Asia. Ang kanyang boss, ang mga investor, lahat ay naghihintay sa pirma na yon. Ang pagkansela ngayon ay isang profesional na sakuna. Maaari itong magkahalaga hindi lamang ng kontrata, kundi pati na rin ng kanyang posisyon sa kumpanya. Ngunit tumingin siyang muli sa kanyang cellphone sa natapos na tawag na yon at lahat ng iba pang pagsasaalang-alang ay biglang naglaho. Wala sa mga yon, ang mahalaga, talagang wala. Kailangan siya ng kanyang ina. Ang kanyang ina na laging nariyan kapag kailangan niya, na hindi kailanman nagkait sa kanya ng anuman, na tumanda sa pagtatrabaho para magkaroon siya ng mas magandang kinabukasan. At ngayon ay nasa panganib ito. Takot ito. Humihingi ito ng tulong. Ibinulsa ni Rico ang kanyang cellphone at naglakad nang may matatag na mga hakbang patungo sa counter ng airline. Ang parehong empleyado na nagtanong kung ayos lang siya ang sumalubong sa kanya ng isang profesional na ngiti. "Kailangan kong i-rebook ang flight ko?" sabi niya sa Ingles. Ang boses niya ay paos. "Kailangan kong bumalik sa Pilipinas agad-agad." Nag-type ang babae sa computer, kumunot ang noo. "Sir, ang susunod na direct flight papuntang Manila ay bukas pa ng umaga, pero mayroon kaming flight papuntang Hong Kong sa loob ng 1 oras na may koneksyon papuntang Manila. Darating kayo bandang 10:00 ng gabi, local time. Gusto ko ang flight na yan. Pero may reservation po kayo papuntang Singapore, kanselahin mo lahat. Gusto ko ang flight papuntang Manila. Ngayon na, habang pinoproseso ng empleyado ang mga pagbabago, nagpadala si Rico ng mabilis na mensahe sa kanyang assistant na kinakansela ang lahat ng kanyang mga meeting sa susunod na linggo.
Hindi siya nagpaliwanag, hindi siya humingi ng paumanhin. Basta na lang kinansela. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang boss na sumagot sa ikalawang ring. Ang boses ay masigla. Rico, ayos na ba ang lahat para bukas? Ang mga kliyente ay sabik na, hindi ako makakapunta, Paulo. May emergency sa pamilya. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses ng kanyang boss ay ganap na nagbago ng tono. Nagbibiro ka, di ba? Rico, ang kontratang ito ay nagkakahalaga ng 100 at 20 milyong dolyar. Hindi mo pwedeng basta na lang. Ang nanay ko, Paulo, nasa panganib siya. Kailangan kong umuwi ngayon. Nasa panganib? Anong klasing panganib? Rico, maging makatwiran ka. Pwede mong ayusin yan mula dyan, magpadala ka ng kung sino para tingnan. Pwede namang maghintay yan ng 2 araw. Hindi pwede. Itatapon mo lang ang lahat ng pinaghirapan natin. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan sa karera mo? Malalampasan ka ng ibang mga executive, Rico. Mawawala sa'yo ang posisyong yan. Ipinikit ni Rico ang kanyang mga mata. Isang bahagi niya ay alam na tama si Paulo. Isang bahagi niya ay alam na ginagawa niya ang isang propesyonal na pagpapakamatay. Ngunit nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, ang desisyon ay nabuo na. Kung ganoon na nga, magpadala ka ng iba sa Singapore, uuwi ako. At ibinaba niya ang telepono. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong ulap ng pagkabalisa at desperasyon. Sumakay si Rico sa flight papuntang Hong Kong, umupo sa upuan sa tabi ng bintana at tinitingnan ang mga ulap nang hindi talaga nakikita ang mga ito. Sinubukan niyang tumawag sa bahay ng 2 dosenang beses, ngunit walang sumasagot. Nagpadala siya ng mga mensahe kay Faye, sa kasambahay na si Teresita, maging sa ilang mga kapitbahay. Wala, para bang ang buong bahay ay bigla na lang nawala sa mapa. Hindi siya nakakain ng anuman sa buong flight, hindi siya nakatulog, nakaupo lang siya roon. Inuulit sa kanyang isipan ang bawat kamakailang interaksyon kay Faye, naghahanap ng mga senyalis na hindi niya napansin, mga pahiwatig na may mali. At habang mas marami siyang naiisip, mas maraming bagay ang nagsimulang magkonekta sa mga nakakabahalang paraan. Sa mga huling buwan, tuwing umuuwi siya mula sa biyahe, si Aling Elena ay tila mas tahimik, mas mailap. May isang beses na natagpuan niya itong umiiyak sa hardin at sinabi nitong nangungulila lang ito sa kanyang asawa. May isang beses na napansin niya ang isang pasa sa braso nito at ipinaliwanag ni Faye na nadulas ang biyenan sa hagdan. May isang beses na si Teresita, ang kasambahay, ay humiling na makipag-usap sa kanya ng pribado at sumingit si Faye na sinasabing sisisantihin ang empleyado dahil sa pagnanakaw. Hindi kinuwestiyon ni Rico. Nagtiwala siya sa kanyang asawa, naniwala siya rito. Ngayon, bawat isa sa mga alaalang iyon ay bumabalik sa ilalim ng ibang liwanag, mas madilim, mas nakakatakot. Paano kung hindi ito mga pagkakataon lamang? Paano kung ito ay mga senyales na binaliwala niya dahil masyado siyang abala, masyadong importante, masyadong malayo? Ang stopover sa Hong Kong ay isang pagdurusa. Naglakad si Rico sa terminal na parang robot, bumili ng kape na hindi niya ininom, umupo sa harap ng boarding gate at nanatili roon, hindi gumagalaw, binibilang ang mga minuto. Nang sa wakas ay sumakay na sila sa flight papuntang Manila, nakaramdam siya ng panandaliang ginhawa, ngunit agad itong napalitan ng mas malaking takot. Ano ang madadatnan niya pag-uwi? Nasaan ang kanyang ina? Buhay pa ba ito? Ang salitang ipinagbawal niyang isipin ay sa wakas ay lumitaw, hindi maiiwasan at nakakatakot. Sa loob ng ilang oras na biyahe sa himpapawid, hindi inalis ni Rico ang kanyang cellphone sa airplane mode ni isang beses. Alam niyang wala siyang signal sa gitna ng karagatan, ngunit patuloy siyang tumitingin sa itim na screen na para bang ito ay mahiwagang makapagbibigay sa kanya ng mga sagot. Sa tabi niya, isang batang babae ang natutulog na nakasandal sa bintana. Sa hilera sa harap, isang bata ang nanonood ng cartoons. Lahat ay napaka-normal, napakapang-araw-araw, habang ang kanyang mundo ay tahimik na gumuho sa taas na 10,000 metro. Inisip niya ang kanyang ama. Si Alberto Reyes ay isang simpleng tao, isang mekaniko na bigla na lang namatay dahil sa problema sa puso noong si Rico ay 8 taong gulang pa lamang. Naiwan ang kanyang ina na mag-isang nagpapalaki sa isang anak, walang kolehiyo, walang maraming pagpipilian. Nagtatahi ito para sa iba, gumagawa ng mga kakanin, nagbibigay ng tutorial. Lumaki si Rico na nakikita ang kanyang inang nagtatrabaho hanggang gabi, ang mga mata ay namumula sa pagod, ngunit laging may ngiti kapag dumarating siya mula sa paaralan.
Nang manalo siya ng scholarship para sa universidad, umiyak si Aling Elena sa tuwa. Nang makuha niya ang kanyang unang trabaho sa multinational, naghanda ito ng isang simpleng salusalo sa apartment at inimbitahan ang lahat ng kapitbahay. Nang ikasal siya kay Faye, isinuot nito ang pinakamagandang damit na mayroon ito at sumayaw sa party na para bang siya ang pinakamasayang tao sa mundo. Ipinagmamalaki kita, anak ko, sabi nito. Noong gabing iyon, hawak ang kanyang mukha sa pagitan ng mga kalyo nitong kamay. Napakalayo na ng narating mo, siguradong ipagmamalaki ka ng tatay mo. At paano niya sinuklian ang lahat ng pagmamahal na iyon? Sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mas matindi, paglalakbay ng mas madalas, paglayo ng mas malayo. Inuna niya ang kanyang karera sa lahat. Iniwan niya ang kanyang ina na mag-isa sa isang dayuhang bahay kasama ang isang manugang na tila kinamumuhian nito. Binaliwala niya ang lahat ng senyales dahil mas madali, mas kumbinyente, mas hindi komplikado. Sa wakas ay lumapag ang eroplano sa Pilipinas ng alas 10:15 ng gabi. Hindi na hinintay ni Rico ang kanyang mga bagahe. Tumakbo siya sa terminal ng Naya, dumaan sa customs ng walang hinto at dumiretso sa sakayan ng taxi. Ang driver ay isang mabait na matandang lalaki na sinubukang makipag-usap tungkol sa basketball, ngunit sumuko nang mapansin na hindi nakikinig ang pasahero. Paulit-ulit lang na binabanggit ni Rico sa isip ang address, Forbes Park, na para bang ang pagsabi sa pangalan ng lugar ay makapagpapabilis sa takbo ng sasakyan. Ang trapiko sa EDSA ay mas magaan kaysa karaniwan para sa isang araw ng linggo. Ang mga ilaw ng lungsod ay dumadaan sa bintana, mga billboard na nag-aanunsyo ng mga produktong hindi nakikita ni Rico, mga taong nasa bangketa na namumuhay ng kanilang normal na buhay habang siya ay dumadaan sa pinakamasamang bangungot na maiisip. 40 minuto ang lumipas, pumasok ang taxi sa Marangyang Subdivision kung saan matatagpuan ang kanyang bahay. Normal siyang binati ng security guard, walang anumang pahiwatig na may mali. Ang mga kalyeng may mga puno sa subdivision ay tahimik. Bawat mansyon ay protektado ng matataas na pader at mga security camera. Nang huminto ang taxi sa harap ng gate ng kanyang bahay, naghagis si Rico ng ilang pera sa driver nang hindi na naghihintay ng sukli at halos tumalon palabas ng sasakyan. Ang mansyon ay maliwanag, nakikita niya ang mga ilaw sa sala na nakabukas, ang swimming pool na may asul na ilaw, lahat ay tila normal. Baka nagkamali lang siya, baka ayos lang ang kanyang ina, baka nanginginig ang mga daliri niyang pinindot ang code sa electronic gate. Dahan-dahang gumalaw ang gate, napakabagal, hindi na niya hinintay na matapos ito, dumaan siya sa siwang sa sandaling magkasya siya at tumakbo sa hardin patungo sa pangunahing pinto. Ginamit niya ang susi, itinulak ang pinto ng malakas. Nanay! Nay! Lumitaw si Faye sa itaas ng hagdanan, bumababa na may kalkuladong gilas na laging katangian niya. Nakasuot siya ng puting jogging suit, ang kanyang blonde na buhok ay nakatali sa isang ponytail, ang mukha ay walang makeup. Tila nagulat siya o baka nagkukunwaring nagulat. Rico, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa Singapore ka? Nasaan ang nanay ko? Bumaba pa si Faye ng ilang hakbang. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago at naging pag-aalala. Nagpapahinga ang nanay mo, mahal. Hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon, buong araw siyang nasa kama. Sinungaling. Tumawag siya sa akin. Sinabi niyang ikinulong mo siya sa kung saan. Bahagyang nagbago ang mukha ni Faye, isang kisap mata ng isang bagay na hindi matukoy ni Rico, isang bagay na nawala ng napakabilis na halos pagdudahan niyang nakita niya ito. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya, umiiling na may ekspresyon ng walang katapusang pasensya. Rico, ang nanay mo ay madalas nang nalilito nitong mga huli. Sinabi ko na sa'yo yan, nakakalimutan niya ang mga bagay-bagay, pinaghahalo ang realidad at imahinasyon. Kaninang umaga iginiit niyang itinago ko ang mga alahas niya, gayong wala naman siyang mahahalagang alahas. Mahirap ang araw na ito. Gusto ko siyang makita. Ngayon na, tulog na siya, mahal. Uminom siya ng pampakalma. Mas mabuting hayaan na natin siyang magpahinga. Ngunit si Rico ay paakyat na ng hagdanan, hindi pinapansin ang mga protesta ni Faye. Nilampasan niya ito, tinawid ang pasilyo at itinulak ang pinto ng silid na espesyal niyang pinalamutian para sa kanyang ina noong lumipat ito sa kanila. Ang kama ay maayos na inayos, ang mga unan ay organisado, ngunit walang laman. Ganap na walang laman. Nasaan siya, Faye? Nasaan ang nanay ko? Sinundan siya ng kanyang asawa sa silid. Nagkrus ito ng braso, ang ekspresyon ay naging mas matigas. Sinabi ko na, nagpapahinga siya? Sa kwarto? Sa kwarto niya. Ito ang kwarto niya.
Hindi, mahal. Gusto niyang matulog sa guest room ngayon. Alam mo naman kung paano siya kapag nalilito. Lumabas si Rico sa silid at dumiretso sa guest room sa dulo ng pasilyo. Walang laman din. Bumalik siya, tiningnan si Faye na may galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Hahalughugin ko ang buong bahay na ito kung kinakailangan. Hahanapin ko sa bawat silid, sa bawat closet, sa bawat espasyo. At sasabihin mo sa akin ngayon, sa mismong sandaling ito, kung nasaan ang nanay ko, tinitigan siya ni Faye ng matagal. At pagkatapos sa unang pagkakataon mula nang pumasok si Rico sa bahay, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Tunay na takot. Nasa ospital siya. Sa wakas ay sabi ni Faye, mahina ang boses. Huminto ang mundo. Nasa ospital? Bakit? Anong nangyari? Isang aksidente, Rico. Isang napakasamang aksidente. Naramdaman ni Rico na nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang salitang ospital ay umalingaw-ngaw sa loob niya na parang kampana ng libing, mabigat at tiyak. Tumingin siya kay Faye, sa babaeng kasama niya sa huling 7 taon ng kanyang buhay at bigla itong naging isang ganap na estranghero. Isang estranghero na tumitingin sa kanya na may ekspresyong pinaghalong hamon at isang bagay na maaring pagsisisi o baka inis lang dahil nahuli. Anong ospital? Saang ospital, Faye? St. Luke's Medical Center. Nandun siya mula pa kaninang hapon. Mula pa kaninang hapon at hindi mo naisip na tawagan ako? Sabihan ako, naka-ospital ang nanay ko at basta mo na lang, sinubukan kitang tawagan, Rico? Tumaas ng isang oktaba ang boses ni Faye na may tono ng biktima na napakahusay niyang gamitin. Sinubukan ko ng ilang beses pero hindi ka sumasagot. Nasa importanteng flight ka, sa napaka-importanteng meeting mo na hindi pwedeng istorbohin. Kinuha ni Rico ang cellphone mula sa kanyang bulsa at tiningnan ang history. Totoo nga, may 3 hindi nasagot na tawag mula kay Faye. Lahat ay ginawa habang nasa eroplano siya sa pagitan ng Manila at Hong Kong na naka-airplane mode ang telepono. Ngunit hindi nito ipinapaliwanag kung bakit hindi siya sumagot noong siya ang tumatawag. Hindi nito ipinapaliwanag ang desperasyon sa boses ng kanyang ina. Wala itong ipinapaliwanag. Anong klaseng aksidente? Ang mga salita ay lumabas sa pagitan ng kanyang mga nagngingit-ngit na ngipin. Iniwas ni Faye ang kanyang tingin, itinuon ito sa isang hindi tiyak na punto sa pader. Natrap siya sa freezer sa pantry. Hindi ko alam kung paano nangyari pero nang makita ko siya ay nasa state of hypothermia na siya. Natrap sa freezer? Naramdaman ni Rico ang pagduduwal na umaakyat sa kanyang lalamunan. Paano natrap ang isang tao sa freezer? Hindi ko alam, Rico. Hindi ko nakita kung paano nangyari. Nang bumaba ako para tingnan kung bakit hindi pa siya nanananghalian, nakita kong nakalak ang pinto. Kinailangan kong tumawag ng technician para buksan. At narinig mo ba siyang humihingi ng tulong, sumisigaw, kumakatok sa pinto? Malayo ang pantry sa sala, alam mo yan. At nasa isang video conference ako kasama ang isang kliyente. Tiningnan ko lang nung hindi na hinintay ni Rico na marinig ang iba pa. Tumalikod siya at tumakbo pababa ng hagdan, halos madapa sa mga huling baitang. May isinigaw si Faye sa likuran niya, ngunit nasa garahe na siya pumapasok sa kanyang sasakyan. Umugong ang makina ng BMW nang paikutin niya ang susi ng sobrang lakas na nagpaskid sa mga gulong sa marmol habang pinapaharurot niya ito patungo sa automatikong gate. Masabala na ang lungsod ngayon, ang nightlife ng Metro Manila ay puspusan kahit Lunes. Ang mga sasakyan ay dumadaan sa mga abenida, mga bar na puno ng mga taong nagtatawanan at umiinom, mga billboard na nag-aanunsyo ng mga concert at event. Tinawid ni Rico ang lahat ng iyon na para siyang nasa isang tunnel, tanging ang kalsada sa unahan ang nakikita, ang mga ilaw ng ibang sasakyan ay malabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilang bumagsak. Ang biyahe papuntang St. Luke's Medical Center ay tumagal ng 20 minuto na parang 20 oras. Ipinark niya ang sasakyan kung saan-saan sa isang parking slot para sa mga doktor, hindi pinansin ang security guard na sumisigaw na hindi siya pwedeng pumarada doon. Tumakbo siya papasok sa pangunahing lobby, nilampasan ng mga receptionist na sinubukang pigilan siya at dumiretso sa information desk. Elena Reyes, nasaan siya? Anong kwarto? Nag-type ang attendant sa computer na may profesional na kahinahunan na halos ikabaliw ni Rico sa pagkainip. Ginang Elena Reyes ay na-admit ng 3:30 ng hapon. Nasa special care unit siya, room 312. Hindi na nagpasalamat si Rico. Tumakbo siya papunta sa mga elevator, paulit-ulit na pinindot ang pindutan para sa ikatlong palapag na para bang mapapabilis nito ang pagdating ng elevator. Nang sa wakas,
ay bumukas ang mga pinto sa tamang palapag. Lumabas siya bago pa man ito tuluyang magbukas. Nabunggo ang isang nurse na may dalang tray ng mga gamot. "Excuse me, sorry." Dumaan siya sa dobleng pinto ng special care unit, desperadong hinahanap ang mga numero ng kwarto. 302, 304, 308. Nang makarating siya sa 312, nag-atubili siya sa unang pagkakataon. Bahagyang nakabukas ang pinto, isang malambot na ilaw ang nagmumula sa loob. Naririnig niya ang regular na tunog ng mga monitor, ang katangi-tanging tunog ng mga ospital na laging nagbibigay sa kanya ng kilabot. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Nakahiga si Aling Elena sa kama, napakaliit sa ilalim ng puting kumot na para siyang lumiit. Mga wire at tubo ang kumukonekta sa kanyang katawan sa mga monitor sa tabi ng kama. Ang swero ay dahan-dahang tumutulo sa isang ugat sa kanyang kaliwang braso. Ang puting buhok na karaniwang nakapusod sa maayos na bun na iyon ay nakalugay at magulo sa unan. Ngunit ang pinakagulat ni Rico ay ang mukha ng kanyang ina. Maputla ito, napakaputla na parang kandila. Ang kanyang mga labi ay may bahagyang asul na kulay. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga nakapikit na mata. "Nay." Ang salita ay lumabas na parang isang sinakal na bulong. Lumapit siya sa kama, marahang kinuha ang kamay nito. Malamig ito, mas malamig kaysa sa nararapat. Umupo si Rico sa silya sa tabi ng kama, hinawakan ang marupok na kamay sa pagitan ng kanyang mga kamay at sa wakas ay hinayaang bumagsak ang mga luha. "Patawarin mo ako, Nay. Patawarin mo ako dahil wala ako rito. Patawarin mo ako dahil hindi kita naprotektahan. Patawarin mo ako." Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nanatili roon. Hawak ang kamay nito, pinagmamasdan ang dibdib nitong tumataas at bumababa sa mabagal at regular na paggalaw. Bumukas ang pinto ng silid at isang batang doktora ang pumasok, nakasuot ng puting coat at may hawak na tablet. Mayroon siyang mababait na mata at isang malumanay na ngiti na sinusubukang maging nakakapanatag. "Ginoong Reyes, ako si Doktora Beatriz Santos, ang namamahala sa kaso ng inyong ina." Agad na tumayo si Rico. "Kumusta na po siya? Ano po ang nangyari? Magiging maayos po ba siya?" Sumenyas ang doktora na lumabas sila ng silid. "Mag-usap tayo sa labas para hindi natin siya maistorbo." Naglakad sila papunta sa isang maliit at walang taong waiting area sa dulo ng pasilyo. Umupo si Doktora Beatriz at sininyasan si Rico na gawin din iyon, ngunit hindi niya kaya. Nanatili siyang nakatayo, nakakrus ang mga braso, ang buong katawan ay tensyonado habang naghihintay ng hatol. "Dumating po ang inyong ina dito na may moderate hypothermia. Ang temperatura ng kanyang katawan ay 32 degree, samantalang ang normal ay 37. Mayroon din siyang mga senyales ng matinding dehydration at nasa semi-conscious state. Sa kabutihang palad, nagawa naming stabilize siya. Wala na po siya sa panganib." Naramdaman ni Rico na nanghina ang kanyang mga tuhod sa ginhawa. Salamat sa Diyos, kailan po siya magigising? Malamang sa mga susunod na oras. Binigyan namin siya ng light sedatives para makabawi ang kanyang katawan ng walang karagdagang stress. Huminto ang doktora, tiningnan ang tablet na parabang maingat na pinipili ang kanyang susunod na mga salita. "Ginoong Reyes, kailangan ko pong magtanong ng ilang bagay tungkol sa mga pangyayari na nagdulot sa inyong ina sa ganitong kalagayan. Sinabi po ng asawa ko na aksidente raw. Natrap daw po siya sa freezer sa pantry. At naniniwala po ba kayo roon?" Nagulat si Rico sa tanong. Tumingin siya sa doktora, sinusubukang unawain kung ano ang ipinapahiwatig nito. "Bakit po naman hindi ako maniniwala?" Bumuntong hininga si Doktora Beatriz. "Dahil bukod sa hypothermia, nakakita kami ng iba pang nakakabahalang senyales sa physical examination. Ang inyong ina ay mas mababa sa tamang timbang para sa kanyang edad at taas. May mga pasa sa iba't ibang yugto ng paggaling sa kanyang mga braso at likod, may mga bago, may mga luma. Ang kanyang mga kuko ay nagpapakita ng mga senyales ng matagal na kakulangan sa nutrisyon at may mga marka sa kanyang mga pulso na tugma sa isang uri ng pagtatali." Naramdaman ni Rico na nanlamig ang dugo sa kanyang mga ugat. "Ano po ang sinasabi ninyo?" "Sinasabi ko po na ang mga senyales na aming naobserbahan ay tugma sa kapabayaan at posibleng pang-aabuso sa matanda, Ginoong Reyes. Hindi ko po masabi ng may katiyakan, ngunit tungkulin ko bilang doktor na i-report ang mga hinalang ito sa mga kinauukulang autoridad. Naipaalam ko na po sa aming social worker para suriin ang kaso." "Pang-aabuso?" Kinailangan ni Ricong sumandal sa pader. Ang mga salita ng doktora ay tila nagmumula sa malayo, dumadaan sa isang makapal na ulap. "Sinasabi ninyo na may nananakit sa nanay ko?"
sa sarili kong bahay? Iyon po ay isang posibilidad na kailangang imbestigahan. Ginoong Reyes, kailan po ang huling beses na personal ninyong nakita ang inyong ina? Sinubukan ni Ricong alalahanin. Ang huli niyang biyahe ay nagsimula. Kailan na nga ba? 2 linggo? 3? At bago iyon, halos hindi siya naglalagi sa bahay. Laging may business dinner, isang presentasyon na kailangang ihanda, isang international conference call. Kahit na pisikal siyang naroroon, ang kanyang isip ay laging nasa ibang lugar, lumulutas ng mga problema sa trabaho. Ilang linggo na, ang pag-amin ay lumabas na kasing sakit ng isang bubog. Hindi siya hinusgahan ni Dr. Beatriz, hindi man lang hayagan, ngunit naramdaman ni Rico ang bigat ng paghuhusga sa kanyang sarili. Paano niya hindi napansin? Paano niya hinayaang mangyari ito sa ilalim ng sarili niyang bubong? Gugustuhin po ng social worker na makipag-usap sa inyo at kapag nagising na siya sa inyong ina. Samantala, mananatili po ang inyong ina dito sa ospital para sa obserbasyon. Gusto kong masiguro na ganap na siyang nakabawi bago namin isaalang-alang ang pag-discharge. Gaano po siya katagal sa loob ng freezer na iyon? Batay sa tindi ng hypothermia at sa reaksyon ng kanyang katawan, tinatayang nasa pagitan ng 4 hanggang 6 na oras. 4 hanggang 6 na oras. Ipinikit ni Rico ang kanyang mga mata, sinusubukang huwag isipin ang takot na naramdaman ng kanyang ina, ang nanunuot na lamig, ang dilim, ang desperasyon ng pagsigaw ng walang dumarating, ang lumalaking katiyakan na mamamatay siya roon, mag-isa nakalimutan. Magkakaroon po ba siya ng mga sekwela? Masyado pang maaga para sabihin. Ang hypothermia ay maaaring magkaroon ng ilang pangmatagalang epekto, lalo na sa mga matatanda. Ngunit nagamot siya sa tamang oras. Susubaybayan namin siya ng mabuti. Tumayo ang doktora, inilagay ang isang kamay sa balikat ni Rico bilang pag-alo. Alam kong mahirap iproseso ang lahat ng ito. Ngunit buhay ang inyong ina at ligtas na siya ngayon. Aalagaan namin siya at aalamin namin kung ano talaga ang nangyari. Pagkaalis ng doktora, bumalik si Rico sa silid. Hinila niya ang silya palapit sa kama at muling hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Pinagmasdan niya ang mukha nito, naghahanap ng mga senyales ng pang-aabuso na binanggit ng doktora. Paano niya hindi nakita noon ang mga pasa, ang pagbaba ng timbang, ang paraan ng pagkuripot nito tuwing pumapasok si Faye sa silid. Lahat ng senyales ay naroon, sumisigaw sa kanyang mukha, ngunit masyado siyang abala, masyadong importante, masyadong wala para mapansin. Dahan-dahang lumipas ang mga oras. Ang mga nurse ay pumapasok paminsan-minsan para tingnan ang mga vital sign, isulat ang impormasyon sa mga chart at ayusin ang tulo ng suwero. Hindi umalis si Rico sa silid ni 1 minuto. Bandang 3:00 ng umaga, naramdaman niyang bahagyang gumalaw ang kamay na hawak niya. Dahan-dahang nagmulat ang mga mata ni Aling Elena, malabo pa dahil sa gamot. Rico, ang boses ay napakahina na halos hindi niya marinig. "Nandito ako, Nay. Nandito ako." Sinubukan nitong ngumiti, ngunit tila naubos ang kanyang lakas sa pagsisikap. "Bumalik ka. Siyempre, bumalik ako. Tumawag ka sa akin, di ba? Humingi ka ng tulong." Napuno ng luha ang mga mata nito. Takot na takot ako, ginaw na ginaw. Akala ko mamamatay na ako ron." "Hindi ka mamamatay, Nay. Ligtas ka na ngayon. Nandito ako at hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman kailanman." Muling ipinikit ni Aling Elena ang kanyang mga mata. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang sentido. "Siya ang may gawa, Rico. Si Faye, sinasadya niyang ikulong ako roon." "Bakit, Nay? Bakit niya gagawin yon?" "Dahil may nakita ako. Nakita ko ang ginagawa niya." "Nakita mo ang ano?" Ngunit nakatulog na muli si Aling Elena, pagod sa maikling pag-uusap. Nanatili si Rico doon. Ang isip ay nag-uumapaw sa mga tanong. Ano ang nakita ng kanyang ina? Anong sikreto ang itinatago ni Faye na mag-uudyok sa kanya na gumawa ng isang bagay na napakasama? Sumikat ang araw na kulay abo sa Metro Manila. Pinanood ni Rico ang malambot na liwanag ng umaga na pumapasok sa bintana ng silid, nagbibigay liwanag sa mukha ng kanyang ina. Hindi siya nakatulog ni 1 minuto, ngunit hindi siya nakaramdam ng pagod. Tanging isang malamig at malinaw na galit ang lumalaki sa loob niya. Bandang 9:00 ng umaga, isang babaeng nasa mga 50 anyos ang pumasok sa silid. Maikli ang kanyang kulay kape na buhok, nakasuot ng salamin na may makulay na frame at may dalang leather na portfolio. Ang kanyang kilos ay propesyonal ngunit malugod. "Ginoong Reyes, ako po si Mariana Cruz, ang social worker ng ospital. Hiniling po sa akin ni Dr. Beatriz na suriin ang kaso ng inyong ina." Muli silang nag-usap sa pasilyo.
Nagtanong si Mariana ng mga detalyadong katanungan tungkol sa routine ni Aling Elena, kung sino ang nag-aalaga sa kanya tungkol sa mga pagbabago sa pag-uugali na maaaring napansin ni Rico. Sumagot siya ng may brutal na katapatan, inamin ang sariling kapabayaan, ang kanyang palaging paglalakbay, ang kanyang pagkawala. Ginoong Reyes, wala po ako rito para husgahan kayo, sabi ni Mariana ng may kabaitan. Nandito po ako para protektahan ang inyong ina. At batay sa mga naobserbahan ni Doktora Beatriz at sa sinasabi ninyo sa akin, naniniwala po ako na ang inyong ina ay biktima ng sistematikong pang-aabuso. Ito po ay isang malubhang krimen. Ano po ang gagawin ko? Paano ko siya poprotektahan? Una, hindi po maaaring bumalik ang inyong ina sa bahay na yon habang nandoon ang inyong asawa. Pangalawa, mariin ko pong inirerekomenda na humanap kayo ng legal na payo. May mga protective measure na maaaring hilingin. At pangatlo, kapag nasa kondisyon na ang inyong ina, kailangan ko pong makipag-usap sa kanya para mas maunawaan kung ano ang nangyari. Sinabi na po niya sa akin, ang asawa ko po ang nagkulong sa kanya sa freezer. May isinulat si Mariana sa kanyang folder. Isasama ko po iyan sa aking report, ngunit kakailanganin ninyo ng mas maraming ebidensya, Ginoong Reyes. Ang salita ng inyong ina laban sa salita ng inyong asawa ay maaaring hindi sapat, lalo na kung kukuha ng magagaling na abogado ang inyong asawa. So ano po ang kailangan ko? Ebidensya, mga testigo, dokumentasyon, anumang bagay na maaaring sumuporta sa bersyon ng inyong ina. Pagkaalis ni Mariana, nanatili si Rico sa pasilyo, nag-iisip. Ebidensya, mga testigo, may mga security camera ang kanyang bahay, ngunit si Faye ang kumokontrol sa sistema. Si Teresita, ang kasambahay ay sinisante, ngunit baka maaari siyang tumestigo. Nariyan ang mga kapitbahay, ang iba pang mga empleyado na nagtrabaho sa bahay sa paglipas ng mga taon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng law firm na nagbibigay serbisyo sa kanyang kumpanya. Hiniling niyang makausap ng direkta ang senior partner, si Attorney Paula Mercado, isang babaeng 60 taong gulang na kilala sa kanyang bagsik sa mga kasong hinahawakan. Rico, anong sorpresa? Narinig kong kinansela mo ang Singapore. Ayos ka lang ba? Hindi, Paula, walang maayos. Kailangan ko ng tulong, agarang tulong. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa pangkalahatan, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses, ngunit nararamdaman niyang nababasag ito sa ilang sandali. Tahimik siyang pinakinggan ni Paula, nagtatanong ng mga tiyak na katanungan, ang kanyang legal na isip ay gumagana na sa mga posibilidad. Rico, napakaseryoso nito. Pinag-uusapan natin dito ang krimen ng torture, pagmamaltrato sa matanda, posibleng attempted homicide. Maaaring makulong ng ilang dekada ang asawa mo kung mapapatunayan natin. Matutulungan mo ba ako? Kaya ko at gagawin ko. Ngunit kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Si Faye ay kilala, hinahangaan, may mga mahahalagang koneksyon sa lipunan. Ipagtatanggol niya ang sarili niya gamit ang lahat ng mayroon siya. Magiging magulo ito, Rico. Napakagulo. Wala akong pakialam, muntik na niyang patayin ang nanay ko. Kung gayon, haharapin natin ang digmaan. Pupunta ako sa ospital ngayon para simulan nating buuin ang kaso. At Rico, huwag ka nang makipag-usap sa asawa mo ng walang testigo o abogado. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo o sa iyong ina. Nang ibaba ni Rico ang telepono, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Sa unang pagkakataon sa halos 24 na oras, naramdaman niyang mayroon siyang kontrol sa sitwasyon. Hindi na siya isang desperadong anak lamang. Ngayon ay mayroon na siyang plano, may mga kakampi, may landas na tatahakin. Bumalik siya sa silid at natagpo ang gising si Aling Elena, nakatingin sa bintana. Lumingon ito nang marinig ang kanyang mga hakbang at nakita ni Rico sa mga mata nito ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Takot ito, ngunit mayroon ding pag-asa. Pag-asa na sa pagkakataong ito ay may maniniwala sa kanya na sa pagkakataong ito ay hindi na siya mag-iisa. Nay, gagawin ko ng tama ang lahat sa pagkakataong ito. Pangako, hinding-hindi mo na kailangang matakot. Inabot ni Aling Elena ang kanyang kamay at hinawakan ito ni Rico. Alam kong darating ka, anak. Palagi kong alam. At doon, sa silid ng ospital na iyon, sa ilalim ng maputlang liwanag ng umaga, gumawa si Rico ng isang tahimik na panunumpa. Anuman ang kapalit, gaano man katagal, sisiguraduhin niyang makakamit ang hustisya at pagbabayaran ni Faye
ang bawat sandali ng pagdurusa na idinulot nito sa kanyang ina. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Dumating si Atalio Paula Mercado sa St. Luke's Medical Center 2 oras matapos ang tawag ni Rico. Isa siyang babaeng may matikas na tindig, kulay abong buhok na nakapusod sa isang eleganteng boon, nakasuot ng isang perpektong navy blue suit at may dalang leather briefcase na nakasaksi na ng maraming laban sa korte. May reputasyon si Paula na walang awa kapag ipinagtatanggol ang kanyang mga kliyente, ngunit kilala rin siya sa kanyang tunay na empatiya sa mga kasong kinasasangkutan ng mga mahihinang biktima. Kilala siya ni Rico ng maraming taon mula nang magsimula siyang magbigay ng legal na konsultasyon sa multinational kung saan siya nagtatrabaho. Kung may isang taong mapagkakatiwalaan niya sa sandaling ito, iyon ay si Paula. Nagkita sila sa parehong waiting area kung saan nakausap ni Rico si Dr. Beatriz 2 oras na ang nakalipas. Umupo si Paula, nag-cruise ng mga binti ng may kagandahang loob at binuksan ang kanyang briefcase. Kinuha ang isang notepad at isang panulat. Rico, bago tayo magsimula, kailangan mong maunawaan ang bigat ng ating haharapin. Sabi niya, ang boses ay matatag ngunit malumanay. Si Faye ay hindi isang ordinaryong tao, mayroon siyang perpektong imahe sa publiko, lumalahok sa mga charity event, isang socialite, may mga maimpluwensyang kaibigan sa lipunan ng Maynila. Kapag lumabas ito sa publiko at lalabas ito, mayroon siyang mga mapagkukunan para ipagtanggol ang sarili sa isang napaka-agresibong paraan. Wala akong pakialam sa mga resources na mayroon siya. Muntik na niyang patayin ang nanay ko. Alam ko, at iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating maging estratehiko at masusi. Isang maling hakbang ay maaaring sumira sa buong kaso. Kinlik ni Paula ang kanyang panulat, naghahanda na magsulat. Magsimula tayo sa simula, ikwento mo sa akin ang lahat mula noong tumira ang nanay mo sa inyo. Ginugol ni Rico ang susunod na oras sa pagdedetalye ng huling 2 taon. Ikinuwento niya ang pagkamatay ng kanyang ama, kung paano naligaw si Aling Elena sa bakanteng apartment sa Sampaloc, ang desisyon na dalhin ito sa mansyon sa Forbes Park. Ikinuwento niya kung paano naging reaksyon ni Faye sa simula, nagkukunwaring masaya ngunit nagpapahiwatig ng mga masakit na komento tungkol sa pagkawala ng kanyang privacy. Ikinuwento niya ang kanyang palaging paglalakbay kung paano siya lumayo nang hindi namamalayan ang lahat ng senyales na binaliwala niya. Makinig si Paula ng mabuti, isinusulat ang mahahalagang punto. At mga empleyado, ilang tao ang nagtatrabaho sa bahay? Meron kaming 3. Si Teresita ang kasambahay na nagtatrabaho sa amin bago pa man dumating ang nanay ko. Nariyan din si Mang Orlando, ang hardinero na dumarating 2 beses sa isang linggo, at si Claudia na gumagawa ng general cleaning 3 beses sa isang linggo. Sinabi mong mayroon kaming, lahat ba ay sinisante? Sinisante si Teresita, mga 4 na buwan na ang nakalipas. Sabi ni Faye nagnanakaw daw siya, pero ngayon tingin ko ay dahil may nakita si Teresita. Huminto si Orlando sa pagpunta mga 2 buwan na hindi ko naintindihan kung bakit. Si Claudia na lang ang nagtatrabaho doon. May ginuhitan si Paula sa kanyang mga tala. Sina Teresita at Orlando ay mahalaga. Kailangan natin silang hanapin at pakinggan ang kanilang sasabihin. Meron ka bang contact nila? Meron ako ng kay Teresita. Kay Orlando hindi ko alam pero pwede kong kunin. Mabuti. Magtatalaga ako ng isang private investigator para hanapin sila at kausapin. Kailangan nating gawin ito ng mabilis bago pa sila maunahan ni Faye. Binaligtad ni Paula ang pahina. At tungkol sa security system ng bahay, may mga kamera ba kayo? Oo, marami. Sa entrada, sa sala, sa hardin, sa kusina. Si Faye ang nagpakabit, sabi niya para raw sa aming seguridad matapos magkaroon ng mga nakawan sa subdivision. Nagningning ang mga mata ni Paula. Iyan ang maaaring maging kaligtasan natin. Ang mga recording ay malamang na nakastore sa isang server o sa cloud. Kung makakakuha tayo ng access bago ito mabura, magkakaroon tayo ng visual na ebidensya ng nangyari. Pero si Faye ang kumokontrol sa sistema. Maaaring binura na niya ang lahat. Marahil, ngunit ang mga modernong security system ay karaniwang may mga automatikong backup at ang pagbura ng mga digital file ay hindi nangangahulugang tuluyan na itong nawasak. Kayang i-recover ng isang mahusay na forensic technician ang maraming bagay. Isinara ni Paula ang kanyang notepad. Kakailanganin ko ng isang court order para ma-access ang mga recording na yon. Para doon, kailangan kong makausap ang nanay mo. Nasa kondisyon ba siyang makipag-usap? Gising siya pero napakahina pa rin. Susubukan kong maging mabilis.
Pumasok sila sa silid ng magkasama. Nakaupo si Aling Elena sa kama, nakasandal sa mga unan, umiinom ng sabaw na dinala ng nurse. Tila medyo mas mabuti na siya kaysa noong nakaraang gabi. May kulay na ang kanyang mukha, ngunit napakarupok pa rin. Nang makita niyang pumasok si Rico kasama ang isang hindi kilalang babae, nanlaki ang kanyang mga mata na may bahid ng takot. Kalma lang, Nay. Ito si Ate John Paula, isang abogado. Tutulungan niya tayo. Dahan-dahang lumapit si Paula, iginagalang ang espasyo ni Aling Elena. Umupo siya sa silya sa tabi ng kama at nagsalita ng may malumanay na boses, halos parang isang ina. Aling Elena, alam kong dumaan kayo sa isang napakasamang karanasan. Siguradong napakahirap pag-usapan ito, ngunit para maprotektahan ko kayo at masigurong hindi na ito mangyayari muli, kailangan kong malaman kung ano ang nangyari kahapon. Kaya niyo po bang gawin iyon? Tumingin si Aling Elena kay Rico na tumango bilang pampalakas loob. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Nanginginig ang boses ngunit determinado. Laging malamig sa akin si Faye. Mula sa unang araw na tumapak ako sa bahay na yon, ramdam kong hindi ako welcome. Pero sa simula, nagkukunwari siya, nagpapanggap na mabait kapag nandyan si Rico. Nang magsimula siyang magbiyahe ng mas madalas, tumigil na siya sa pagpapanggap. Anong klaseng mga bagay ang ginagawa niya? Sa simula, mga salita lang. Sinasabi niyang pabigat ako na sinisira ko ang buhay niya na dapat ay sa isang home for the aged ako napunta. Sinusubukan kong maging maliit, manatili sa aking silid, hindi mang istorbo, ngunit hindi sapat iyon. Nagsimulang tumulo ang mga luha. Pagkatapos nagsimula siyang itago ang pagkain ko, kakain ako ng hapunan at sasabihin niyang kumain na ako, na nalilito na ako. Minsan ikinukulong niya ako sa silid ng ilang oras, sinasabing para rin iyon sa kabutihan ko na delikado raw ako. Naramdaman ni Rico na nadurog ang kanyang puso. Nay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinubukan ko, anak, pero palagi kang abala, laging nagmamadali, laging may hawak na telepono, at kapag nagsisimula akong magsalita, lilitaw si Faye at ibabaling ang usapan o iimbentuhin na nalilito ako, na nakakalimutan ko na ang mga bagay-bagay. Palagi kang naniniwala sa kanya. Tumusok ang pagsisisi kay Rico na parang isang talim. Tama siya, palagi siyang naniniwala kay Faye. Palaging mas madaling maniwala na nagiging ulyani na ang kanyang ina kaysa harapin ang posibilidad na ang kanyang asawa ay maaaring maging malupit. Nagpatuloy si Paula ng may kabaitan. At kahapon, Aling Elena, ano po ang nangyari kahapon? Ipinikit ni Aling Elena ang kanyang mga mata na parabang nag-iipon ng lakas ng loob. Nasa kwarto ako noong umaga nang makarinig ako ng mga kakaibang boses mula sa opisina ni Rico. Bumaba ako para tingnan at narinig ko si Faye na nakikipag-usap sa telepono. Nagtatalo siya tungkol sa pera, sa mga bank account, kung paano niya makukuha ang access sa lahat sa sandaling maalis niya ako sa landas. Sinabi niyang ako na lang ang hadlang sa mga plano niya. Nakita ka ba niyang nakikinig? Oo, pagkatapos kong marinig, lumingon ako para umalis at nasa pinto siya nakatitig sa akin. Ang mga mata niya, attorney, hindi pa ako nakakita ng ganong galit. Lumapit siya sa akin, hinawakan ako sa braso at kinaladkad papunta sa kusina. Sinubukan kong lumaban pero mas malakas siya. Itinulak niya ako sa loob ng freezer sa pantry at nilock ang pinto mula sa labas. Sumigaw po ba kayo? Humingi ng tulong. Sumigaw ako hanggang sa mamaos. Kinatok ko ang pinto hanggang sa masugatan ang mga kamay ko, pero isolated ang pantry, walang makakarinig doon. At pinaalis ni Faye si Claudia nang mas maaga, sinabing hindi niya ito kakailanganin sa araw na iyon. Humikbi si Aling Elena. Nandoon ako sa dilim, ang lamig ay parang mga kutsilyong tumatago sa akin. Nawalan ako ng pakiramdam sa oras. Akala ko mamamatay na ako. Tapos naalala kong may cellphone ako sa bulsa ng aking damit. Nagawa akong tawagan si Rico. At pagkatapos mong tumawag, hindi ko alam, tingin ko hinimatay ako. Ang sunod kong naaalala ay nasa ambulansya na ako. Mabilis na nagsusulat si Paula. Aling Elena, mayroon po ba kayong ibang tao na makakapagkumpirma sa mga pananakit na ito? Mayroon po bang maaaring nakakakita ng anuman? Alam ni Teresita. Kaya siya sinisante ni Faye. Sinubukan akong protektahan ni Teresita ilang beses. Sinasamahan niya ako kapag naglalakbay si Rico. Pero inimbento ni Faye ang kwento ng pagnanakaw at pinaalis siya. Hahanapin ko si Teresita, pangako ni Paula, at sisiguraduhin kong maririnig ang inyong kwento, Aling Elena. Napakatapang ninyo sa pagsasabi ng lahat ng ito. Pagkalabas nila sa silid, lumingon si Paula kay Rico na may seryosong ekspresyon. Ang kaso mo ay matibay, ngunit komplikado,
Gagawa ako ng isang petisyon para sa isang agarang protective order para sa iyong ina at isang search and seizure warrant para sa mga recording ng kamera. Hihilingin ko rin ang agarang pagpapaalis kay Faye mula sa tirahan. Ngunit Rico, kailangan mong maging handa kapag natanggap niya ang mga abisong ito, magre-react siya at maaaring hindi ito maging maganda. Hayaan siyang mag-react. Gusto kong ipakita niya kung sino talaga siya. Inilagay ni Paula ang kanyang kamay sa balikat nito. Itatalaga ko si Eduardo Ramos, ang aming pinakamahusay na private investigator, para hanapin sina Teresita at Orlando. Hihilingin ko rin sa kanya na imbestigahan ang background ni Faye, maghanap ng ibang mga kaso, ibang mga trabaho, anumang bagay na maaaring magpahiwatig ng isang pattern ng pag-uugali. Sa tingin mo nagawa na niya ito dati? Ang mga taong gumagawa ng ganitong uri ng pang-aabuso ay bihirang magsimula ng biglaan. Karaniwan ay may kasaysayan. Sa sumunod na 48 oras, ang buhay ni Rico ay naging isang ipo-ipo ng mga pagpupulong sa mga abogado, pakikipag-usap sa mga investigador at pagbabantay sa tabi ng kama ng kanyang ina. Hindi siya umuwi. Hindi niya kinausap si Faye, nagrenta siya ng isang silid sa hotel katabi ng ospital at nagpapalitan sa pagitan ng pagtulog ng ilang oras at pagiging naroroon para kay Aling Elena. Si Eduardo Ramos, ang private investigator, ay isang lalaking nasa mga 50 anyos, kalbo, laging nakasuot ng maong at leather jacket na may matalas na tingin na tila nababasa ang mga tao na parang mga bukas na aklat. Nagtrabaho, siya nang may kahangahangang kahusayan. Sa loob ng wala pang 24 na oras, natuntun niya si Teresita. Ang dating kasambahay ay nakatira sa isang simpleng bahay sa Caloocan. Nang dumating si Eduardo at Rico sa kanyang pintuan, binuksan ito ni Teresita at agad na nagsimulang umiyak nang makita si Rico. Sir Rico, salamat sa Diyos at dumating kayo. Sobra akong nag-alala para kay Aling Elena. Umupo sila sa maliit na sala kung saan naghain si Teresita ng kape at ikinuwento ang kanyang istorya sa gitna ng mga luha at hikbi. Sinubukan ko siyang protektahan, sinubukan ko talaga, pero napakatalino ni Ma'am Faye. Ginagawa niya ang pinakamasasamang bagay kapag alam niyang walang nakatingin. Nakikita ko ang mga pasa, nakikita ko si Aling Elena na lalong pumapayat, lalong natatakot. Sinubukan kong kausapin kayo minsan, naaalala niyo po ba? Pero lumitaw si Ma'am Faye at inimbento ang kwentong nagnanakaw ako ng mga alahas. Mga alahas na hindi naman totoo. Bakit hindi ka pumunta sa pulis? At sino ang maniniwala sa akin laban sa isang mayaman at sikat na babae tulad ni Ma'am Faye? Isang simpleng kasambahay, kailangan ko ang pera mula sa separation pay para alagaan ang aking ina na may sakit. Pero hindi ako tumigil sa pag-aalala para kay Aling Elena. Hinding-hindi, nirecord ni Eduardo ang buong testimonya niya. Nakuha rin niya ang contact ni Mang Orlando, ang hardinero na kinumpirma na nasaksihan niya ang ilang mga kakaibang pangyayari. Minsan, nakita niya si Faye na malakas na itinulak si Aling Elena sa hardin. Sa ibang pagkakataon, narinig niya ang mga sigaw mula sa loob ng bahay. Ngunit si Orlando, tulad ni Teresita, ay takot na harapin ang isang napakapangyarihang babae. Takot ang mga tao na tumayo laban sa mayayaman, sabi ni Eduardo kay Rico habang nagmamaneho sila pabalik mula sa lugar ni Orlando. Ngunit ngayon mayroon na tayong 2 testigo na handang tumistigo. Binabago nito ang lahat. Ang pinakamalaking pagbabago ay dumating sa 3 araw. Si Eduardo, gamit ang kanyang mga kontak sa teknolohiya, ay nagawang matunton ang security system ng bahay sa pamamagitan ng isang technician na orihinal na nag-install nito. Ang mga kamera tulad ng hinala ni Paula ay may automatikong backup sa cloud. Maaaring binura ni Faye ang mga lokal na recording, ngunit ang mga kopya sa cloud ay naroon pa rin, protektado ng password na nakuha ng technician. Nang unang makita ni Rico ang mga recording, naramdaman niyang nasusuka siya. Naroon ang lahat. Buwan ng metikulosong dokumentadong psikolohikal na pang-aabuso, si Faye na tinutulak si Aling Elena. Sumisigaw sa kanya, pinipigilan siyang kumain, ikinukulong siya sa silid. At sa araw ng insidente, ipinapakita ng recording si Faye na kinakaladkad si Aling Elena papunta sa pantry at ikinukulong sa freezer. Ilang minuto bago nito, pinatay niya ang mga internal camera ng pantry, ngunit nakuha sa ng mga external camera ang sandaling dinala niya si Aling Elena doon. Pinagplanuhan niya ito, sabi ni Eduardo, sinusuri ang mga imahe, pinatay niya ang mga partikular na camera, ngunit nakalimutan niyang patuloy na nagre-record ang mga external. Isang pagkakamali, at ang pagkakamaling iyon ay magiging napakamahal para sa kanya.
Agad na dinala ni Paula ang mga recording sa hukom kasama ang mga testimonya ni na Teresita at Orlando, ang medical report mula sa ospital at ang testimonya ni Aling Elena. Sa loob ng ilang oras, ipinagkaloob ng hukom ang agarang protective order, iniutos ang agarang pagpapaalis kay Faye mula sa tirahan at pinahintulutan ang pagbubukas ng isang investigasyon ng pulisya. Nasa silid si Rico kasama si Aling Elena nang tumawag si Paula na may balita. Nakuha natin, Rico. Papunta na ang mga pulis sa bahay ninyo ngayon para iserve ang notice kay Faye. Kakailanganin niyang umalis agad sa tirahan at hindi siya maaaring lumapit sa iyong ina kung hindi ay makukulong siya. Ngunit hindi nag-react si Faye na parang isang taong may kasalanan na sumusuko. Nag-react siya na parang isang bihasang strategist na nagsisimula ng isang digmaan. Sa loob ng ilang oras, ang kanyang public relations team ay naglabas ng isang opisyal na pahayag sa lahat ng media outlet sa Metro Manila. Ang pahayag ay nagpinta kay Faye bilang isang dedikadong asawa na hindi makatarungang inaakusahan ng isang ulyanin na biyenan at isang manipulahing asawa. Inangkin niyang si Aling Elena ay dumaranas ng matinding pagkalito sa isip na ang insidente sa freezer ay isang malagim na aksidente kung saan ang matanda ay aksidenteng nagkulong sa sarili at ang mga akusasyon ng pang-aabuso ay isang pagtatangka na sirain ang kanyang reputasyon. Inialay ko ang aking buhay sa pag-aalaga sa mga pinakamahina sa pamamagitan ng aking social work, sabi sa pahayag. Napakasakit na maling akusahan ng mismong uri ng kalupitan na inialay ko ang aking buhay upang labanan. Nagtitiwala ako na lalabas ang katotohanan at malilinis ang aking pangalan mula sa paninirang puring ito. Sumabog ang media. Nagkampo ang mga reporter sa harap ng ospital at ng mansyon sa Forbes Park. Naging headline ang kaso sa mga pangunahing pahayagan. Nahati ang social media sa pagitan ng mga nagtatanggol kay Faye, binabanggit ang kanyang mga gawaing pangkawanggawa at mga naniniwala kay Aling Elena. Kinailangan ni Ricong kumuha ng mga security guard para pigilan ang mga reporter na pumasok sa silid ng kanyang ina. Nagbigay si Faye ng mga umiiyak na panayam sa mga programa sa telebisyon, laging perpekto ang damit, laging may ekspresyon ng sakit at galit. Magaling siya, napakagaling. Alam na alam niya kung paano magtrabaho sa harap ng kamera, kung paano baguhin ang kanyang boses, kung paano magmukhang malakas at biktima ng sabay. Kasabay nito, nagsimulang kumalat ang mga malisyosong tsismis tungkol kay Rico. Naglathala ang mga gossip blog ng mga kwento tungkol sa di umano'y pagtataksil niya, mga problema sa pananalapi at kanyang mainiting ulo. Malinaw na ito ay isang koordinadong kampanya upang sirain ang kanyang kredibilidad. Ang mga kaibigan ni Faye sa mga social column ay naglathala ng mga artikulo na nagtatanggol sa kanya, kinukwestiyon ang mga motibo ni Rico at nagpapahiwatig na gusto niyang makuha ang yaman nito. Ito ay isang maruming digmaan, sabi ni Paula sa isang pagpupulong sa kanyang opisina. Ginagamit niya ang lahat ng armas na mayroon siya. Ngunit mayroon tayong isang bagay na wala siya. Nasa atin ang katotohanan at mayroon tayong mga ebidensya. Itinakda ang preliminary hearing 2 linggo pagkatapos. Samantala, pinalabas si Aling Elena mula sa ospital na may rekomendasyon para sa masinsinang psychological counseling. Dinala siya ni Rico sa isang apartment na nirentahan niya sa isang tahimik na lugar, malayo sa mansyon, malayo sa mga kamera, malayo kay Faye. Bumalik si Teresita sa pagtatrabaho para sa kanila, ngayon hindi lamang bilang kasambahay kundi bilang palaging kasama ni Aling Elena. Hinding-hindi na kita iiwanang mag-isa, pangako ni Rico sa kanyang ina. Hinding-hindi ko nauunahin ang trabaho kaysa sa iyo. Hinding-hindi na. Ngumiti si Aling Elena ngunit isang malungkot na ngiti. Wala kang kasalanan, anak ko, napakagaling niyang manlinlang ng mga tao. Ngunit alam ni Rico na may kasalanan siya, hindi sa kasamaan ni Faye kundi sa sarili niyang pagkabulag, sa mga desisyong ginawa niya, sa pagkawala na kanyang pinairal, sa inang pinabayaan niya sa ngalan ng ambisyon at tagumpay. Ginugol niya ang sumunod na 2 linggo sa ganap na pag-aayos ng kanyang buhay. Humingi siya ng indefinite leave mula sa trabaho. Nang subukang mga tuwiran ng kanyang boss, sinabi lang ni Rico, halos mawala ang nanay ko dahil sa trabahong ito. Hindi ko hahayaang mangyari ulit iyon. At ibinaba ang telepono, iba na ang kanyang prioridad ngayon. Ito ay ang maging naroroon, ang magprotekta, ang magsiguro ng hustisya. At nang dumating sa wakas ang hearing, handa si Rico na harapin si Faye ng harapan at ipaalam sa buong mundo kung sino talaga siya.
Ang Quezon City Hall of Justice ay napapaligiran ng mga reporter, camera at mga usisero nang dumating si Rico sa umaga ng hearing. Ang malaking gusali kasama ang mga haligi at malapad na hagdanan ay tila mas nakakatakot sa ilalim ng kulay abong langit ng Metro Manila. Sumabog ang mga flash ng kamera sa sandaling huminto ang kanyang sasakyan. Ipinasok ang mga mikropono sa kanyang direksyon, sumisigaw ang mga boses ng sabay-sabay na mga tanong, lumilikha ng isang nakabibinging kaguluhan. Ginoong Reyes, totoo bang tinangka ng inyong asawa na patayin ang inyong ina? Hinahabol niyo ba ang yaman niya? Nasa kondisyon po bang tumistigo si Aling Elena? Binaliwala ni Rico ang lahat ng tanong. Nakayuko habang binubuksan ng mga security guard ang daan sa gitna ng pulutong. Sa tabi niya, naglalakad si Aling Elena na nakakapit sa kanyang braso, nakasuot ng simpleng damit ngunit may dignidad. Ang puting buhok ay nakapusod sa bun na hindi niya ginamit mula pa nung bago mangyari ang lahat. Mas malakas na siya ngayon pagkatapos ng 2 linggong pag-aalaga, tamang pagkain at therapy. Ngunit nakikita pa rin ni Rico ang takot sa mga mata nito, isang takot na marahil ay hindi na tuluyang mawawala. Ayos lang, Nay. Nandito ako, nandito si Atina Paula, hindi ka nag-iisa. Hinawakan ni Aling Elena ang braso ng kanyang anak. Alam ko, mahal ko, alam ko. Pumasok sila sa gusali at umakyat sa silid ng hukuman. Nandun na si Paula, nag-aayos ng mga dokumento sa kanyang mesa, nakasuot ng kulay abong suit na nagbibigay sa kanya ng hitsurang propesyonal at parang ina. Sa tabi niya, may tinitingnan si Eduardo Ramos sa kanyang laptop marahil ang mga recording na ipapakita. Nakaupo sina Teresita at Orlando sa mga upuan ng mga testigo, parehong halatang kinakabahan ngunit determinado. Sa kabilang panig ng silid nakaupo si Faye sa tabi ng kanyang 3 abogado. Nakasuot siya ng isang simpleng navy blue na damit, ang kanyang blonde na buhok ay nakalugay sa malambot na alon, may magaang makeup na nagpapamukha sa kanya na mahina at malakas ng sabay. Nang pumasok si Rico at Aling Elena, tiningnan sila ni Faye na may ekspresyong pinaghalong paghamak at isang bagay na maaaring sama ng loob. Magaling siyang artista, kailangang aminin ni Rico. Kung hindi niya alam ang katotohanan, kung hindi niya nakita ang mga recording, marahil ay maniniwala pa rin siya sa kanya. Ang hukom, si Judge Marcelo Ferrer, ay isang lalaking nasa mga 60 taong gulang, kilala sa kanyang higpit at pagiging patas. Pumasok siya sa gilid na pinto at lahat ay tumayo. Opisyal nang nagsimula ang sesyon. Sinimulan ni Paula ang paglalahad ng kaso sa isang sistematiko at mapanirang paraan. Una, tinawag niya si Doktora Beatriz Santos na nagdetalye ng kalagayan ni Aling Elena nang dumating ito sa ospital. Matinding hypothermia, dehydration, malnutrisyon, maraming pasa sa iba't ibang yugto ng paggaling. Bawat salita ng doktora ay parang isang martilyo, bumubuo ng isang hindi maikakailang larawan ng matagal na pang-aabuso. Sinubukan ng mga abogado ni Faye na questionin ang diagnosis, nagmumungkahi na ang mga pasa ay maaaring may ibang paliwanag na ang mga matatanda ay natural na marupok. Ngunit hindi natinag si Doktora Beatriz. Hindi ito mga aksidenteng pasa, sabi niya ng may katatagan. Ito ay mga pinsala na tugma sa sinasadyang pananakit at sa pilitang pagtatali. Marami na akong nakitang kaso ng pang-aabuso sa matanda sa aking karera, isa ito sa pinakamalinaw na nakita ko. Sumunod si Mariana Cruz, ang social worker, ay nagpatotoo tungkol sa mga psikolohikal na senyales ng trauma na ipinapakita ni Aling Elena, ang labis na takot, ang hirap sa pakikipag-ugnayan sa mata, ang paraan ng pagkuripot nito kapag nababanggit ang ilang mga paksa. Lahat ay tumuturo sa biktima ng sistematiko at matagal na pang-aabuso. Nang dumating ang pagkakataon ni Teresita, umakyat ang dating kasambahay sa witness stand na nanginginig ang mga kamay. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, naging matatag ang kanyang boses, pinalakas ng naipon na galit mula sa mga buwan ng sapilitang katahimikan. Nakita ko ang lahat, sabi niya, tumutulo ang mga luha. Nakita ko si Ma'am Faye na hinihiya si Aling Elena, sinisigawan siya, tinutulak. Nakita ko noong tinatago niya ang pagkain nito, noong ikinukulong niya ito sa silid ng ilang oras. Sinubukan kong makialam ilang beses, ngunit tinatakot ako ni Ma'am Faye, sinasabing sisisantihin niya ako nang walang magandang reference na sisiguraduhin niyang hindi na ako makakahanap ng trabaho sa Metro Manila. Nang sa wakas ay sinubukan kong sabihin kay Sir Rico, inimbento niya ang kwento ng pagnanakaw at pinaalis ako.
Matinding inatake ng mga abogado ni Faye. Iminungkahi nilang nag-iimbento si Teresita ng mga kwento dahil sa paghihiganti na isa siyang hindi nasisiyahang empleyado na naghahangad ng pera. Ngunit pinanindigan ni Teresita ang kanyang bersyon, hindi natitinag. Pinatunayan ni Mang Orlando, ang hardinero, ang lahat ng sinabi ni Teresita. Mas kaunti ang nakita niya dahil pangunahing nagtatrabaho siya sa labas, ngunit ang mga pangyayaring nasaksihan niya ay parehong nakakabagabag. Minsan, nakita niya si Faye na sinasabunutan si Aling Elena. Sa ibang pagkakataon, narinig niya ang matandang babae na nagmamakaawa ng tubig habang tumatawa si Faye. Ngunit ang pinakamahalagang sandali ay dumating nang humingi si Paula ng pahintulot na ipakita ang mga recording mula sa mga security camera. Natahimik ang buong silid habang pinatay ang mga ilaw at binuksan ang malaking screen. Hinawakan ni Rico ang kamay ng kanyang ina habang nagsisimulang ipakita ang mga imahe. Nakita na niya ito ng 2 beses sa paghahanda ng kaso, ngunit bawat beses ay parang isang bagong saksak. Makitang ang taong minahal niya, pinakasalan, pinangarap na makasama sa buhay, ay ginagawa iyon sa kanyang ina. Hindi ito matitiis. Ipinakita ng mga recording ang lahat. Si Faye na malakas na tinutulak si Aling Elena. Si Faye na sumisigaw ng mga kahindik-hindik na insulto habang umiiyak ang matanda. Si Faye na pinipigilan siyang kumain, itinatapon ang plato ng pagkain sa basurahan habang nagmamakaawa si Aling Elena. Si Faye na ikinukulong siya sa silid at umaalis, iniiwan ang matandang babae na desperadong kumakatok sa pinto. Ngunit ang pinakamasakit na recording ay ang araw sa freezer. Kahit walang internal na audio, malinaw na ipinapakita ng mga external na imahe si Faye na kinakaladkad si Aling Elena papunta sa pantry. Ipinapakita ang ekspresyon ng takot sa mukha ng matanda. Ipinapakita si Faye na nilock ang pinto gamit ang isang padlock at ibinulsa ang susi. At pagkatapos, ilang minuto ang lumipas, ipinapakita si Faye na bumabalik sa sala, kumukuha ng isang baso ng alak at kalmadong umuupo sa sofa para manood ng telebisyon na parabang walang nangyari. Nang buksan muli ang mga ilaw, may mga luha sa maraming mukha sa silid. Ang ilan sa mga reporter na nakapasok ay tahimik na pinupunasan ang kanilang mga mata. Madilim ang ekspresyon ni Judge Ferrer. At Paula, ang mga recording na ito ba ay tunay? Tanong niya. Opo, Your Honor. Meron po kaming technical report na nagpapatunay na walang anumang uri ng pag-edit o manipulasyon. Ang technician na nag-install ng sistema ay handa ring tumestigo kung kinakailangan. Tumango ang hukom. Hindi nakakailanganin. Ang mga imahe ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Sinubukan ng mga abogado ni Faye na mga tuwiran na ang mga recording ay wala sa konteksto, na hindi ipinapakita ang buong kwento, na maaaring si Aling Elena ang nag-udyok sa mga reaksyong iyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na, ang katotohanan ay naroon, hindi maikakaila at brutal. Nang sa wakas ay dumating ang pagkakataon ni Faye na tumistigo, umakyat siya sa witness stand na taas noo, pinapanatili pa rin ang nasaktang dignidad. Ang kanyang pangunahing abogado, si Atidjalong Augusto Rocha, ay nagsagawa ng isang maingat na inihandang interogasyon kung saan ipininta ni Faye ang sarili bilang isang dedikadong babae na sinubukan ng lahat para alagaan ang isang mahirap at may problema sa isip na biyenan. Mahal ko si Aling Elena, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa peking emosyon. Ginawa ko ang lahat para maging komportable ang bahay na yon para sa kanya. Ngunit lalo siyang nalilito, lalong nagiging agresibo. Hindi ko na alam kung paano siya haharapin. At oo, inaamin ko na nawalan ako ng pasensya minsan. Sino ba ang hindi? Ngunit kailanman, hinding-hindi ko sinubukang saktan siya ng sadya. At ang insidente sa freezer? Tanong ng kanyang abogado. Iyon ay isang napakasamang aksidente. Magulo si Aling Elena noong umagang iyon, sinasabing gusto niyang ayusin ang pantry. Abala ako sa trabaho at sinabi kong hindi magandang oras, ngunit nagpumilit siya. Nang tingnan ko pagkatapos, nakita kong nakalak ang pinto. Siguro ay aksidente niyang nalak ang sarili mula sa loob, agad akong tumawag ng tulong at dinala siya sa ospital. Desperado ako. Ito ay isang mahusay na binuong kwento. Kung hindi dahil sa mga recording, maaaring maging kapani-paniwala pa. Ngunit naroon ang mga recording, naroon ang mga ebidensya, naroon ang katotohanan. Nang dumating ang pagkakataon ni Paula na magsagawa ng cross-examination, dahan-dahan siyang tumayo, kumuha ng isang tablet at naglakad hanggang sa mapunta sa harap ni Faye. Ginang Faye, sinabi ninyong ito ay isang aksidente. Ngunit malinaw na ipinapakita ng mga kamera na kinakaladkad ninyo si Aling Elena papunta sa pantry at nilock ang pinto gamit ang isang padlock. Paano ninyo ito
Maipapaliwanag, nag-atubili si Faye sa unang pagkakataon. Ako, sinusubukan ko siyang pakalmahin. Sobrang gulo niya, pakalmahin siya sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya sa isang industrial freezer sa loob ng 6 na oras. Hindi iyon 6 na oras, mga 2 oras lang. Kinukumpirma ng medical report na nasa pagitan ng 4 hanggang 6 na oras batay sa tindi ng hypothermia. Sinasabi ninyo bang nagsisinungaling ang mga doktor? Hindi, nalito ako sa oras. Ipinakita ni Paula ang tablet kay Faye. Ito ang inyong mga text message noong araw na yon. 2:30 ng hapon, nagsulat kayo sa isang kaibigan na nagsasabing at sinisipi ko. Sa wakas magkakaroon na ako ng kapayapaan sa bahay na ito. Malulutas na ang problema ngayon. Ano po ang ibig ninyong sabihin dito? Namutla ang mukha ni Faye. Hindi ko naaalala ang kontekstong iyan. Marahil ay iba ang pinag-uusapan ko. Anong ibang bagay? Ikinulong ninyo si Aling Elena sa freezer ng 1:20 ayon sa mga kamera. 1 oras pagkatapos isinulat ninyo ang mensaheng ito, tila malinaw ang konteksto. Binabaluktot mo ang lahat. Naging mas matinis ang boses ni Faye, nawawala ang maingat na kontrol. Naglalahad lang ako ng mga katotohanan, ginang Faye. Mga katotohanang dokumentado, ni-record at napatunayan. Bumalik si Paula sa kanyang mesa at kumuha ng isa pang dokumento. May natuklasan din kaming isang interesanting bagay sa pag-iimbestiga sa inyong kasaysayan. Bago kayo ikasal kay Rico, nagtrabaho kayo bilang tagapag-alaga ng isang matandang lalaki sa Cebu City. Ang pangalan niya ay Antonio Silvestre. Pumanaw siya sa mga kahina-hinalang pangyayari 6 na buwan matapos kayong magsimulang magtrabaho para sa kanya. Nagbukas pa ng investigasyon ang kanyang pamilya, ngunit na-archive ito dahil sa kakulangan ng ebidensya. Gusto niyo po bang magkomento tungkol dito? Sumabog sa pagtutol ang mga abogado ni Faye, sinasabing hindi ito nauugnay sa kasalukuyang kaso. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang buto ng pagdududa ay naitanim na. Si Faye ay hindi isang asawa na nawalan ng pasensya minsan. Siya ay isang taong may pattern, may kasaysayan, pumalo ng martilyo ang hukom. Order, Attorney Paula, manatili sa kasalukuyang kaso. Opo, Your Honor. Lumingon muli si Paula kay Faye. Huling tanong, ginang Faye, bakit ninyo ito ginawa? Bakit ninyo sinaktan ang isang walang kalaban-laban na matandang babae na hindi kailanman gumawa ng masama sa inyo? Tinitigan siya ni Faye na may purong galit at pagkatapos ay may nabasag sa kanya. Marahil ay ang bigat ng mga kasinungalingan, marahil ay ang pagkabigo na makitang gumuho ang kanyang perpektong plano, marahil ay simpleng kayabangan, ngunit binitiwan niya ang katotohanan na parang lason. Dahil hadlang siya, umalingaw-ngaw ang boses sa silid. Dahil akin ang bahay na yon, akin ang buhay na yon, at dumating siya at sinira ang lahat. Laging nasa gitna, laging nangangailangan ng atensyon, laging pinaparamdam kay Rico na may kasalanan siya. Ilang taon akong nagtrabaho para buuin ang relasyong iyon, para magkaroon ng access sa perang iyon, sa mga koneksyong iyon, at sinisira niya ang lahat. Oo, ikinulong ko siya sa freezer. At alam nyo ba, gusto kong mamatay siya roon. Gusto kong maglaho siya magpakailanman. Ang katahimikang sumunod ay ganap, maging ang mga abogado ni Faye ay tila nabigla. Huli na niyang napagtanto ang kanyang ginawa, itinakip niya ang mga kamay sa kanyang bibig, nanlalaki ang mga mata sa takot. Sinubukan niyang bawiin, sabihing nalilito siya na hindi iyon ang gusto niyang sabihin. Ngunit huli na ang lahat. Ang pag-amin ay ginawa sa harap ng isang hukom, mga testigo at mga reporter. Malakas na pumalo ng martilyo si Judge Ferrer. Order, ginang Faye, katatapos niyo lang umamin sa publiko sa attempted qualified homicide at torture ng isang matanda. Ipinag-uutos ko ang inyong agarang preventive detention. Mga opisyal, mangyaring gawin ang pag-aresto. 2 pulis ang lumapit kay Faye na nagsimulang sumigaw at manlaban. Hindi niyo naiintindihan, siya ang nag-udyok nito. Deserve niya ito. Hindi ako ang kontrabida rito. Ngunit walang nakikinig. Pinusasan siya at dinala palabas ng silid, sumisigaw pa rin ng mga hindi magkakaugnay na protesta. Sumabog ang mga flash ng kamera, idinodokumento ang bawat sandali ng kanyang pagbagsak. Niyakap ni Rico ang kanyang ina na umiiyak sa ginhawa sa kanyang balikat. Tapos na, Nay. Tapos na. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahang nagsimulang muling buuin ang buhay ni Rico at ni Aling Elena. Si Faye ay hinatulan ng 12 taong pagkakakulong para sa attempted qualified homicide, torture at pagmamaltrato sa matanda. Ang proseso ay malawakang sinubaybayan ng media, naging isang mahalagang punto sa talakayan tungkol sa pang-aabuso sa matatanda sa Pilipinas.
Maraming biktima na dati takot magsalita ang nakahanap ng lakas ng loob sa mga kwento ni Aling Elena. Ibinenta ni Rico ang mansyon sa Forbes Park. Hindi na niya kayang tingnan ang lugar na iyon nang hindi naaalala ang pagdurusa ng kanyang ina. Gamit ang pera, bumili siya ng isang maaliwalas na apartment sa BGC malapit sa mga parke at may magandang tanawin ng lungsod. May sariling silid si Aling Elena, pinalamutian ayon sa kanyang gusto, may espasyo para sa kanyang mga orkidya at maliit na aklatan. Ngunit mas mahalaga kaysa sa bagong tahanan ay ang bagong layunin na kanilang natagpuan. Ginamit ni Rico ang bahagi ng kanyang yaman para itatag ang Helena Reyes Foundation na nakatuon sa pagsuporta sa mga matatandang biktima ng pagmamaltrato. Ang organisasyon ay nag-aalok ng libreng legal na tulong, psychological counseling, pansamantalang tirahan at mga programa para sa muling pagsasama sa lipunan. Si Mariana Cruz, ang social worker na unang nakakita ng mga senyales ng pang-aabuso, ay naging executive director ng foundation. Si Teresita ang nag-coordinate sa programa para sa mga caregiver, nagsasanay ng mga profesional kung paano makilala at i-report ang mga pang-aabuso. Si Eduardo Ramos, ang investigador, ay nag-aalok ng kanyang serbisyo pro bono para sa mga komplikadong kaso. Lumago ang foundation ng higit pa sa inaasahan. Sa loob ng 2 taon, mayroon na itong mga opisina sa Metro Manila, Cebu at Davao. Naglilingkod ito sa mahigit 1,000 matatanda bawat taon. Nagtagumpay itong maipasa ang mas mahigpit na mga batas laban sa pang-aabuso sa matatanda. Naging isang pambansang sanggunian. Si Aling Elena, sa kabilang banda, ay namukadkad sa mga paraang hindi kailanman inakala ni Rico. Nagsimula siyang dumalo sa mga klase sa pagpipinta, natuklasan ang isang artistikong talento na hindi niya alam na mayroon siya. Ang kanyang mga canvas puno ng makukulay na kulay at abstract na mga hugis ay ipinapakita sa mga gallery ng foundation. Lumahok din siya sa mga support group, ibinabahagi ang kanyang kwento sa ibang mga biktima, nag-aalok sa kanila ng parehong pag-asa na isang araw ay inialok sa kanya. Bumalik ang ngiti sa kanyang mukha. Dumarating pa rin ang mga bangungot minsan, ngunit lalong nagiging madalang, at tuwing nagigising siyang takot, naroon si Rico, laging naroroon, laging nag-aalaga. Pinupunan ng mga tao ng pagkawala ng mga tao ng presensya. Hindi na bumalik si Rico sa multinational. Natuklasan niyang hindi niya namimiss ang mundo ng walang awang negosyo at baluktot na mga prioridad. Ang kanyang trabaho ngayon ay may tunay na kahulugan. Bawat matandang natutulungan ng foundation, bawat pamilyang nagkakasundo muli, bawat nang aabuso na dinadala sa hustisya, lahat ng iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang milyon-milyong kontrata. Nakahanap din siya ng oras para sa kanyang sarili. Nagsimula siyang tumakbo tuwing umaga sa BGC High Street, bumalik siya sa pagbabasa ng mga libro para sa kasiyahan, hindi lamang mga ulat sa negosyo. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan, mga tunay na tao na nagmamalasakit sa kanya bilang isang tao, hindi bilang isang matagumpay na ehekutibo. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, naramdaman niyang tunay na masaya. 3 taon pagkatapos ng malagim na araw sa freezer, inorganisa ng Helena Reyes Foundation ang una nitong charity gala. Ginanap ang kaganapan sa The Peninsula, Manila na pinagsama-sama ang mga negosyante, artista, politiko at aktivista. Ang perang malilikom ay gagamitin para palawakin ang operasyon ng foundation sa 5 iba pang probinsya. Si Aling Elena, sa edad na 75, ay umakyat sa entablado para magbigay ng pangunahing talumpati. Nakasuot siya ng isang eleganting asul na damit, ang kanyang puting buhok ay nakapusod sa isang modernong bun at may liwanag sa kanyang mga mata na wala dati. Nanonood si Rico mula sa unang hilera, ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamalaki. 3 taon na ang nakalipas, nagsimula siya, ang kanyang matatag na boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ako ay nakakakulong sa isang madilim at malamig na lugar, kumbinsido na tapos na ang aking buhay. Kumbinsido na walang darating para iligtas ako, ngunit dumating ang aking anak. Narinig niya ang aking sigaw ng tulong mula sa kabilang panig ng mundo at iniwan ang lahat para sunduin ako. At sa paggawa nito, hindi lang niya iniligtas ang aking buhay, iniligtas niya ang aking kaluluwa. Huminto siya, tahimik na pinunasan ng isang luha. Ngunit ang pagliligtas na iyon ay hindi natapos sa ospital. Natatapos ito araw-araw sa bawat yakap na aming ibinibigay, sa bawat almusal na aming pinagsasaluhan, sa bawat pag-uusap na mayroon kami. Natatapos ito rito sa foundation na ito,
Tuwing tinutulungan natin ang ibang tao na makatakas mula sa kadiliman dahil ang tunay na tagumpay laban sa pang-aabuso ay hindi lamang ang mabuhay. Ito ay ang gawing layunin ang sakit. Ito ay ang kunin ang pagdurusa at hubugin ito bilang pag-asa para sa iba. Tumingin siya ng direkta kay Rico. Tinuruan ako ng aking anak na hindi kailanman huli para gawin ang tamang pagpili, na ang isang buhay ay maaaring magbago ng direksyon anumang oras, na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa palaging pagiging naroroon, kundi tungkol sa pagiging naroroon kapag pinakamahalaga, at ang katapangan ay hindi ang hindi pagkakaroon ng takot. Ito ay ang pagkakaroon ng takot at sa kabila nito ay ginagawa pa rin ang kailangang gawin. Pumalakpak ng patayo ang mga manunood, marami ang hayagang umiiyak, kaya umakyat si Rico sa entablado at niyakap ang kanyang ina, ang pambihirang babaeng nakaligtas sa impyerno at lumabas sa kabilang panig na may kakayahang magmahal, magpatawad at tumulong. Salamat, Nay. Bulong niya sa taingan nito, sa pagtuturo sa akin kung ano talaga ang mahalaga. Ngumiti ito, hawak ang kanyang mukha sa pagitan ng mga kamay. Hindi, anak ko, salamat sa pagpapaalala sa akin na laging may liwanag pagkatapos ng kadiliman, na laging may pag-asa pagkatapos ng desperasyon, at na ang pag-ibig ng isang pamilya ay kayang pagalingin kahit ang pinakamalalim na mga sugat. Noong gabing iyon, habang nagpapatuloy ang gala na may musika at pagdiriwang, lumabas si Rico sa balkonahe at tumingin sa mabituing langit sa ibabaw ng Metro Manila. Inisip niya ang lahat ng nawala sa kanya sa mga taong ito, ang kasal, ang mabilis na karera, ang buhay na inaakala niyang gusto niya, at napagtanto niyang wala siyang namimiss sa lahat ng iyon dahil may nakuha siyang isang bagay na mas mahalaga. Nakuha niya pabalik ang kanyang ina. Nagkaroon siya ng layunin. Nakuha niya ang kanyang sarili. Ang mansyon sa Forbes Park na dating naging entablado ng tahimik na pagdurusa ay bakante na ngayon, inihahanda para maging isa sa mga shelter ng foundation. Sa lalong madaling panahon, ang mga pader na iyon na nakasaksi ng labis na sakit ay masasaksihan din ang paggaling at pagbabago. Ang silid kung saan ikinukulong si Aling Elena ay magiging isang therapy room. Ang pantry na may freezer ay gigibain at papalitan ng isang therapeutic garden. Ang kasamaan ay gagawing kabutihan. At si Faye, ginugugol niya ang kanyang sentensya sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Hindi na siya binisita ni Rico, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sarado na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Wala na siyang kapangyarihan sa kanya o sa kanyang ina, isa na lamang siyang babaeng nagbabayad para sa kanyang mga sariling pagpili, isang paalala na ang ating mga kilos ay laging may mga kahihinatnan. Nang bumalik si Rico sa loob ng bulwagan, natagpuan niya si Aling Elena na napapaligiran ng mga tao. Mga matatandang tinulungan ng foundation, mga voluntaryo, mga donor, lahat ay gustong magpasalamat, lahat ay gustong ikwento kung paano binago ng organisasyong iyon ang kanilang buhay, at tinatanggap ng kanyang ina ang bawat isa na may mabait na ngiti, mainit na yakap at walang katapusang kakayahang makiramay na kahit ang pang-aabuso ay hindi nagawang sirain. Pinanood ni Rico mula sa malayo sandali, itinatatak ang eksenang iyon sa kanyang memorya. Ang kanyang ina, nagniningning at malakas. Si Teresita sa tabi nito, tapat gaya ng dati. Si Mariana, tahimik na nag-organisa ng mga detalye ng kaganapan. Si Eduardo, nakikipag-usap sa mga potensyal na voluntaryong investigador. Ang buong network na yon ng mabubuting tao, pinag-isa ng isang karaniwang layunin. At napagtanto niyang ito ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi mga milyon-milyong kontrata o mga kahangahangang titulo sa mga business card, kundi ang paggawa ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga tao, ang pagprotekta sa mga mahihina, ang pagbabago ng trahedya sa tagumpay, ang pagbuo ng isang bagay na mananatili kahit wala na siya. Ang paglalakbay ay naging masakit, ang daan ay naging matarik. Ngunit sa huli, sulit ang bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat sandali ng takot at kawalan ng katiyakan. Dahil narito sila sa kabilang panig, hindi lamang mga nakaligtas kundi mga nagwagi. Hindi lamang gumaling kundi mga tagapagbago. Ang dating kadiliman ng mansyon na halos kumain sa kanila ay naging liwanag na ngayon na nag-iilaw sa daan para sa hindi mabilang na iba pa.
At sa bulwagang ito na puno ng pag-asa at pagbabago, napapaligiran ng mga taong nagpapatunay araw-araw na kayang talunin ng kabutihan ng kasamaan, sa wakas ay naunawaan ni Rico ang pinakamalaking aral sa lahat. Ang kanilang kwento ay hindi kailanman tungkol sa pagkawasak. Ito ay palaging tungkol sa muling pagsilang, tungkol sa mga pangalawang pagkakataon, tungkol sa nakatutubos na kapangyarihan ng tunay na pag-ibig, at kung paano, kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may pagpipilian. Ang pagpipili ang sumuko o lumaban, ang hayaang manalo ang kasamaan o gawin itong isang bagay na mabuti. Pinili nilang lumaban, pinili nilang magbago, pinili nilang manalo. At sa proseso, hindi lang isang buhay ang kanilang iniligtas. Iniligtas nila ang libo-libo at magpapatuloy silang magligtas sa loob ng maraming taon pa, isang mahinang matanda sa bawat pagkakataon, isang pamilyang muling nabuo sa bawat pagkakataon, isang kwento ng pag-asa sa bawat pagkakataon, dahil sa huli, iyon ang nagtatakda kung sino tayo. Hindi ang mga trahedyang nangyayari sa atin, kundi kung ano ang pinipili nating gawin sa mga ito. Hindi kung gaano kalalim tayo bumagsak, kundi kung gaano kataas tayo nakakabangon. Hindi ang kadilimang ating hinarap, kundi ang liwanag na pinili nating maging para sa iba. At ang liwanag ng Helena Reyes Foundation ay magpapatuloy na magniningning, malakas at matatag, nag-iilaw sa daan para sa lahat ng mga nakakulong pa rin sa kanilang sariling kadiliman, nagpapaalala sa kanila na may pag-asa, may hustisya at laging may daan pabalik sa tahanan. Wakas ang kwento, minamahal na mga tagapakinig, inaasahan naming lubos na naantig ng kwento ni Rico at Aling Elena ang inyong mga puso. Kung natouch kayo sa paglalakbay na ito ng sakit, katapangan at muling pagsilang, ilike na ang video na ito ngayon, mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang anumang kwento at sabihin sa comment section kung ano ang pinakatumatak sa inyo sa salaysay na ito. Ang lakas ba ni Aling Elena? Ang pagbabago ni Rico, ang pagkamit ng hustisya, araw-araw kaming nagdadala ng mga matitindi at nakakaantig na kwento tulad nito na nagpapakita ng pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao, na nagpapakita kung paano maaaring magtagumpay ang pag-ibig laban sa kalupitan at kung paano maaaring isilang ang pag-asa kahit sa pinakamadilim na lugar. Hihintayin namin kayo sa susunod na episode na may isa pang kwento na aantig sa inyong mga damdamin at magpapaisip sa inyo tungkol sa buhay. Hanggang sa muli, huwag kalimutan, i-like, mag-subscribe at ibahagi ang kwentong ito sa mga taong sa tingin ninyo ay kailangang marinig ito. Hanggang sa muli,